Kasama ang Makabayan Bloc sa mga naunang naghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na ngayon ay na-archive para bigyang daan ang ika-4 na reklamong naging basehan ng desisyon ng Kamara kahapon. Kaugnay po niyan, makakausap natin si Congresswoman Arlene Brosas. Magandang tanghali po sa inyo, Kong. Hello, magandang tanghali Angela, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig. Kung kakausap lang namin kay Representative Ace Barbers at sinasabi niya, consolidation daw po itong ng mga iba't ibang mga impeachment complaint, yung inihain kahapon na 4th impeachment complaint. Sumang-ayon naman po ba kayo na ma-archive na lang po yung inyong impeachment complaint? Yes, Angela, sa totoo lang, yung 3 impeachment complaints, I think nakasama siya doon eh. For example, yung betrayal of public trust, kung saan yun yung basis ng aming impeachment complaint, yun ay kasama din doon sa 4th complaint. So may portion doon na kung saan sa tingin namin mag-stand yung aming argumento doon sa impeachment complaint. Kasi nandun po yung 612 million na paglustay sa confidential funds. Alright. So Angela, I think nasama din siya. So pumirma din kami doon. Meron pang mga ibang mga may mga iba pang mga irrefutable na mga diyan. Katulad nung sa bribery and corruption sa DepEd, extrajudicial killings sa Davao, Death Squad, di ba? Tapos yung unexplained wealth and failure to disclose assets. So maraming mga ganong mga usapin. And yung malversation ng 612.5 million, kasama po yun sa complaint namin. So basically, the same din naman. Okay, so based on your knowledge po, Congresswoman, sino po ba ang nanguna sa pag-file po ng itong impeachment complaint na ito? Ang first impeachment complaint came from Makabayan. So, it was endorsed by Percy Sandanya, kung maaalala ko. Okay. Alright. Pero kung usapin po ng history natin, ng pagpapanagot sa Vice President, alam niyo naman ang kasaysayan ng nangyari before that. The triggering factor was during that time na tinatanong natin yung paggasta sa 125 million confidential funds in Congress. Yun po ay tinanong natin sa Vice President. So, yun po yung mga triggering factor noon. Historically, kami po ni Kong Franz Castro, we were asking about it. Yun po yung, kung maaalala nyo, 11 days lang. Actually, doon pa lang sinabi na natin, impeachable offense yan. Second, nung hindi po sinasagot tayo sa Kongreso sa panahon ng budget hearing, yun po, at hindi po nagpakita sa atin para ipagtanggol ang kanyang budget. Mga ganun po yung nangyari nung nakaraan, kung saan pinapanagot po natin siya. Kasi at the end of the day, Angela, Yes, Kong. Linawin ko lang po, sabi niyo po kanina, nabanggit niyo, Akbayan po ang nag-consolidate po nito na maging 4th impeachment complaint versus or against VP Sara. Tama po ba? Hindi. The first impeachment complaint was done by Akbayan. Was filed by Akbayan. Yung 4th complaint po ay, ito po ay 215 members ang siyang nag-initiate. Ibig sabihin, lahat po ay nag-agree dito. And it was initiated by no less than the President's son. Dahil siya po yung una kong nakita doon sa listahan. It's good that you mentioned po si Congressman Sandro Marcos. Bakit nga po ba siya yung unang pumirma doon? Meron po ba kayong knowledge about it? Well, I think buo naman ang pagtingin ng Kongreso, no? United kami sa usapin na talagang impeachable offense ito, yung mga ginawa ng Vice President. It is about time, kailangan na po. At tingin namin, irrefutable nga yung mga, mga basis, no? Irrefutable yung mga complaints na nilagay doon. Kaya sa tingin ko po, kasama siya sa unang-una, no, na pumirma dito. And he also believes that. And I think talaga naman, kasi dapat lang, na maging transparent and accountable ang ating mga nasa serbisyo publiko.
It doesn't exempt anyone. Opo. Pero kailan po ba? Would you know po kung kailan po unang tinrabaho itong fourth complaint na ito? Well, hindi po ako privy doon sa sa tinrabaho, pero binrouse po namin, tiningnan po namin yung complaint, and we think nandun nga yung gist ng gusto din namin, lalo na particularly on the betrayal of public trust. Pero were you also present po? Hindi not Go ahead po, go ahead. No, yun lang. But in its present form, kasi pumirma kami, so therefore we agree, no, doon sa ilang mga niyan. Pero were you also present po during the caucus party yesterday? Kasama rin po ba kayo doon sa pumirma? Yes, so kasama 133 pang 133 po ako, kasama po ako doon sa mga pumirma. Oo. Pero natanong ko rin po ito kay Congressman Barbers, ang sinabi po kasi ng Senado through their Senate President ay hindi daw po nila tatalakayin habang naka-break itong impeachment complaint. Your reaction on that po? Well, it's their discretion na kasi nakarating na po sa kanila eh. Ang ipinagtataka lang po natin, hindi din agad tinakal sa plenaryo dahil nga at least man lang, no, na-transmit na kasi, at least man lang to acknowledge that it was transmitted in the Senate. Diba? Tapos yung mga kailangan daw wet signatures pa, kailangan ganito pa, kailangan ganyan. Those are excuses. I don't think so na kailangan yun pa. Ang mahalaga kasi doon, nakarating sa kanila, no? At kailangan po, nakalagay doon, duty nila yun eh. They are duty bound na pag-usapan yon. Pero kung 5:30 dumating sa kanila, 7 p.m. sila nag-adjourn, there's still time para sabihin na na-transmit sa kanila yon, diba? Ganun yung Unless these are maneuvers, no? Ganyan. So, we are asking the Senate to be, diba, transparent about this and accountable about this. Kasi at the end of the day, accountable tayong lahat sa taong bayan eh. Diba? Hindi naman ito tungkol lang sa isang impeachment complaint na kundi ito ay bahagi, no, ng duty natin na bilang mga mambabatas. Specifically sa kanila kasi different duty din ang legislation and different duty din ang pagiging court, impeachment court. And that is what is expected of them. To convene as an impeachment court once na-file na ang at na-transmit na sa kanila yung impeachment complaint. Okay? Finally po, Kong, wala pa po talagang official statement si Vice President Sara Duterte tungkol po dito sa development na ito regarding her impeachment. Pero yung kanyang mga kapatid, nagbigay ng kani-kanilang mga reaksyon. Si Davao City Mayor Baste Duterte, sinabi niya, cornered animals more aggressive ang Kamara. Ang sinabi ni Davao City First District Representative, politically motivated itong impeachment na ito. Quick reaction na lang po mula po sa inyo. Yung matagal, 'di ba, nagkaroon ng mga hearing, nagkaroon ng mga ebidensya, inilabas natin, no, yung mga pagtingin at pag-unawa natin sa mga nangyari nung nakaraan. So, hindi cornered 'yon, kundi part of the transparency and accountability na kailangan nating ipakita sa taong bayan yon. Second, doon po sa politically motivated, yung yung impeachment po, political exercise talaga siya, no? Kasi sabi natin sa korte, sa regular court, matatagalan, no? Pero ito, sa usapin ng pagpapanagot sa highest position, even the president and vice president, di ba? Mga nakaposisyon, ito yung paraan ng taong bayan na mapanagot, no, yung mga public officials natin na gumawa ng matitinding kasalanan sa taong bayan, sa Constitution per se. Yun. Alright, and that is one of that is the betrayal of public trust. Angela? Apo. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas.